Matapos ang mahabang paghahanda ngayong panahon ng Adbyento at ang masigasig na pagdiriwang ng Misa de Aguinaldo o ang Simbang Gabi, papasok naman tayo ngayon sa panahon ng Kapaskuhan. Ito ay hindi lamang iisang araw ng Pasko, kundi isang buong panahon ng pagdiriwang sa ating simbahan. Ang panahon ng Kapaskuhan ay nagsisimula sa Misa ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon sa gabi ng December 24 o ang tinatawag na Vigil of the Nativity of the Lord. Dito ay pinagdiriwang na simbahan ang misteryo ng pagkakatawang tao, ang pagsilang ng anak ng Diyos bilang tao. Bago ang Second Vatican Council, ayon sa lumang misal at sa kaugalian ng simbahan, ang panahon ng Kapaskuhan ay nagtatapos sa January 13 o ang oktaba ng Epipanya. Ngunit pagkatapos ng Second Vatican Council, inayos ng simbahan ang istruktura ng liturgical year upang mas malinaw ang daloy ng mga misteryo ng buhay ni Kristo. Ayon sa kasalukuyang liturgical calendar, ang panahon ng Kapaskuhan ay nagtatapos sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon na karaniwang ipinagdiriwang sa unang linggo pagkatapos ng Epipanya. Mula rito, papasok na ang simbahan sa ordinaryong panahon. Ilan sa mga mahalagang liturgical celebrations ngayong panahon ng Kapaskuhan ay ang mga sumusunod. Una ay ang Pasko ng Pagsilang ng Panginoon na tanda na simula ng panahon ng Kapaskuhan. Ikalawa ay ang kapistahan ng banal na mag-anak o ang Holy Family Sunday. Ikatlo, ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos sa Enero 1. Ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o ang Epiphany Sunday at ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon na ang tanda ng huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Ang bawat pagdiriwang na ito ay tumutulong sa atin na mas maunawaan kung sino si Jesus at ang kanyang misyon. Ang pangunahing liturgical color ng panahon ng Kapaskuhan ay puti o ginto, tanda ng kagalakan, liwanag at kaluwalhatian. Ang mga dekorasyon ay dapat marangal at hindi sobra upang mapanatili ang banal at liturhikal na diwa ng pagdiriwang. Ang mga Christmas decors kasama ang ating Belen ay mananatiling nakalagay sa simbahan hanggang sa huling araw ng Kapaskuhan o hanggang sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Sa panahon ng Kapaskuhan, maaring awitin ang mga Christmas hymns at ang mga awiting pamasko sa loob ng misa, lalo na ang mga awiting tumatalakay sa kapanganakan ni Kristo. Ang papuri o gloria ay inaawit sa panahon ng Kapaskuhan. Gayunpaman, ang mga awitin ay dapat liturgical at hindi lamang pang-entertainment. Hindi rin maaaring awitin ang mga secular songs sa pamasko at hindi pang-liturhikal sa loob ng banal na misa. Pinapaalala sa atin na ang pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan sa ating simbahan ay hindi natatapos sa Disyembre o sa January 1. Ang panahon ng Kapaskuhan ay paalala sa atin na ang Pasko ay hindi nagtatapos isang araw lamang. Ito ay panahon ng pagdiriwang, pasasalamat at patuloy na pagdinilay sa dakilang regalong ibinigay ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Naway ipagdiwang natin ang Pasko, hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi higit sa lahat sa ating pananampalataya at pamumuhay. See you sa susunod na episode ng ating Sacred Basics, isang liturgy catechesis na handog ng Labora Media ng St. Benedict Parish.